mga katanungan patungkol sa sino po ba ang nag-compile sa Biblia. Ating pakinggan din ang sagot ni isang pastor sa SDA na si Pastor Chris Bacalaris sa kaniyang sagot sa mga katanungan sa isa sa mga caller sa kaniyang palatuntunan din doon sa isa sa mga radio station sa Iligan City. Pero bago tayo magsimula mga kapatid, manalangin muna tayo, humingi tayo ng panalangin sa banal na Espiritu. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pagpaalabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapanibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan. At sa tuwinay magalak sa kaniyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So once again, magandang umaga, magandang hapon o magandang gabi sa lahat sa iba't ibang bahagi ng daigdig, lalo-lalo na sa ating mga kapatid na mga OFWs. Sa ating mga kapatid dito sa Mindanao, Visayas, Luzon, ating mga kasamahan, kapwa Catholic Defender dyan sa Luzon, sa iba't ibang mga dioceses o archdioceses, yung mga iba't ibang mga parochial chapter, lalong-lalo na kang Brother Santos. Good day, I'm watching bro at Carmen Anix, Usami City. From Elaine Chua. So, ito ni Kaaban sa ating kasama sa capacity sa Usami City Chapter. So, sa ngayon, ating munang sasagutin ang mga ating i-reconcile ang sagot ni Pastor Bacalaris sa ang kaniyang may nagtanong, isang nagtanong sa kaniyang programa sa isa sa mga radio station doon sa Iligan. Ating sasagutin, ating i-reconcile ang mali niyang sagot. Ang ating pakinggan muna, mamaya, ikadawang portion natin, ating tatalakayin ang patungkol sa kapistahan. Malapit na po tayong mag-celebrate sa kapistahan ng Immaculada Concepcion. Pero sa ngayon, sa ating, I said earlier na ating ginagunita ngayong linggo, yung araw, ang kapistahan sa Christ the King, Cristo Hari. So, kung tingnan natin, ang mga kapatid natin mga Hudyo ay tutol sila sa isang karatula na nilagay ni Poncio Pilato sa ibabaw ng cross ng ating Panginoon. So kung tingnan natin ang nakalagay, Henry, ang ibig sabihin, Jesus Nazarenos Rex Judeorum. Jesus nga Nazaretnon, hari ng mga Hudyo. Yun ang nakalagay sa ibabaw ng cross ng ating Panginoon. So, mayroong identification, kung mayroong makilala natin kung sinong cross, ang kaninong cross ang nakita po ni Saint Helena, di ba? Panahon sa mga 4th century, ang ina po ni Emperador Constantino. Siya po ang nakakita sa cross na ipinakuhan na ipako ang ating Panginoon. So kay mayroong entry sa ibabaw ng cross, hindi yon kang Dimas o Isnas
Kay ang kang Dimas at saka Estas walang cross babaw. Pero ating sagutin muna. Pero mayroon kayong mga reaction o interaction, mala ating tanggapin ang inyong mga katanungan o pag tatawag kayo o through text lang po, ating bigyan ng pagsagot. Pero ating munang pakinggan ang isang ating pakinggan muna mga kapatid ang isang nagtanong kay Pastor Bacalaris. Ang gumawa ng Bible. So kinsa kuno ang naghimo sa Bible. Actually igsoon ang word na Bible dili nimo makaplagad sa kapitulo bersikulo sa Biblia. Kita na ang tanong, sino po ba ang nagawa ng Biblia o nag-compile ng Biblia? Pero sabi niya, actually yung word na Bible hindi natin babasa diyan sa Biblia. So, tutol po tayo sa tanong, sa sagot ni Pastor Bacalaris nang the word Bible is not found in the Bible itself. Kasi sa salin ng Biblia, the Living Bible, isang Protestant na salin, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, verses 16 hanggang 17, kung ating babasahin, the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. So, malinaw po kapatid, itong version ng Biblia o salin ng Biblia ay isang Protestant na salin. Yun ang ni isang ustads ng ating kapatid ng Islam, si Ustads Barcelona, sa panahon sa naganap na public debate nila ni Brad Wendell dyan sa may loob ng public mall. Ang deal ni Pastor Ustads Barcelona, pag meron kayong mababasa na word na Biblia, dyan mismo sa loob ng Biblia, yayakap ako bilang isang Katoliko. Hiwalayan ko ang aking pagka-Islam. Pero hindi niya alam na mismo sa dala ng Biblia, ang The Living Bible, nandyan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. So the whole Bible was given to us by inspiration from God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It strengthens us and helps us to what is right. So, mababasa mismo sa loob ng Biblia ang salitang Biblia o Word Bible. So, hindi totoo yun ang sabi ni Pastor Bacalaris na ang litra o salitang Biblia hindi mababasa sa loob ng Biblia. Ating patuloy natin pakinggan ang mga sagot ni Pastor Chris Bacalaris para ating ma-reconcile ang kanyang mga sagot. Kung ang kanyang sagot ay coincide ba sa tanong ng isang caller sa kanyang palatuntunan sa isang radio station. nagdalan ini kaya ang word nga Bible gikan sa Greek word nga Biblos. Unya kung imong tan-awon mga scriptures ni sila igsuon. Unya kung mayong kang kinsa nagbuhat nini, dili tao ang nagbuhat nini, natuga lang sa tao. Kung ato tan-awon na ikadawang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, adunay gipahayag ang Biblia dinhi 2 Timothy chapter 3 verse 16 nagyon siya. So, walang taong naggawa nito sa Biblia. Ang Diyos ang nagawa. So, kung tingnan natin niya, ginamit niya si 2 Timothy.
sa salin ng King James Version. Hindi mababasa, pero ang mabasa sa 2 Timothy, kung tingnan natin sa King James Version, ating munang babasahin ang 2 Timothy sa 3:16 hanggang 18. So, kung tingnan natin mga kapatid, ang nababasa dyan sa naturang salin, sapagkat mula pa sa pagkasanggol ay alam mo na ang dito po tayo sa 16. Lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at napapakinggan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsanay sa kabanalan. So, ang tanong, sino po ba ang nag-compile o nagawa ng Biblia? Hindi yun nagtanong kung saan galing ang salitang Biblia. Saan galing ang mga yung word, mga salita, pahayag dyan sa Biblia. So, kung ang tanong, saan po pa galing ang mga pahayag dyan sa Biblia, tama ang sagot ni Pastor Bacalaris, di ba? Kung gagamitin niya ang 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. Pero ang tanong, sino po ba ang nag-compile ng Biblia? Sino po ba ang nagawa ng Biblia? Di ba? Kung tingnan natin ang Mateo 28, mga kapatid, sa panahon na ang ating Panginoon, inuutosan niya ang kaniyang mga alagad, mga apostol, sa Mateo 28 19 hanggang 20. Kung ating babasahin mga kapatid, ito po ang mababasa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. At ituro ninyo sa kanila na sundin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. At ako'y tiyak na makakasama ninyong lagi. So, sa panahon yun, pag inutusan ng ating Panginoon ang kaniyang mga alagad na humayo kayo sa lahat ng buong mundo, lahat ng bahagi ng mundo, at gawin mo silang aking mga alagad. Sa 20, ituro ninyo, hindi yun, walang inaabot ang ating Panginoon na Biblia para gamitin ng mga apostol sa pagtuturo. Kaya hindi pa nag-compile ang Biblia, mga kapatid. Kailan ba na actual na pahayag ng ating Panginoon sa panahon ng mga apostol sa tuwing siya ay muling nabuhay? Sa Mateo 28, 19 hanggang 20. 33 AD yun. Naisulat na ba ni San Mateo ang pahayag ng ating Panginoon sa Mateo 28? So, hindi pa. Kung tingnan natin ang Bible chronology, naisulat ni San Pablo, 41 AD na. So, malinaw na sa panahon na inutusan ng ating Panginoon ang kanyang mga palagad na humayo sa lahat ng bahagi ng mundo, bahagi ng bansa o bahagi ng daigdig, at gawin ninyo ang lahat ng aking mga alagad at ituro ninyo ang lahat. Hindi pa niya inabutan ang kanyang apostol ng Biblia. Kaya hindi pa na-compile ang Biblia. Yun pero ang tanong, sino po ba ang nag-compile ng nagawa ng Biblia? Pero ang sagot ni Pastor Bacalaris, ang layo Dapat ang tanong, sino po ba ang saan po ba nanggaling ang salitang Biblia? O saan po ba nanggaling ang mga salita ng bahayag dyan sa Biblia? Tama yung sagot niya nga galing sa Diyos. Pero ang tanong is, sino po ba ang naggawa o nag-compile ng Biblia? So, malaking mali ang sagot ni Pastor Chris Bacalaris. Kung tingnan natin, patuloy natin buhok na kasulatan,
gituga sa Dios ug may kapuslanan alas pagtudlo, pagbadlong, pagsaway sa pagkamatarong o niya aron ang tao mahingpit masinangkapan sa mayong butang. So kibali ang Biblia gituga sa Dios ngadto sa hindi nagtanong nga Pastor Bacalaris, Chris Bacalaris, gituga pa sa Diyos. Kung ating babasahin ang 2 Timothy, nga sa Diyos ang kaniyang salita sa tao. Hindi yun ang tanong. Ang tanong, Pastor Chris Bacalaris, sino po ba ang nag-compile ng Biblia? Yun, sino po ba ang nagawa ng Biblia? Hindi yun nagtanong kung ang lahat ng kasulatan, kung ating babasahin, ang lahat ng kasulatan ay sa Diyos galing at napapakinabangan ng pagtuturo. Hindi yon ang tanong. Ang tanong, sino po ba ang nag-compile ng Bible? Kung tingnan natin ang Bible chronology, mga kapatid, kailan po ba naisulat ang 2 Timothy? Kung tingnan natin, ang 2 Timothy na isulat ni St. Paul noong 65 AD. So, pagsulat ni San Pablo sa panahon iyon, wala pang Biblia. Hindi pa na-compile ang Biblia. Kung ang ating kapatid na pastor, kung naunawaan niya kung ano po ba ang ibig sabihin ng word Biblia, Bible, hindi na siya pinabulaanan niya ang mga katanungan, mga kapatid. I'm sure na alam ni Pastor Bacalaris ang totoong kasaysayan ng Biblia kung Bible history. Kung tingnan natin, ano po ba ang Biblia niya? Mayroon pa siyang sabi, kung ating patuloy pagkinggan mamaya, nga ang Word na Testament, hindi yun mababasa sa Biblia, sa tao lang yun ang nanggaling, di ba? Yun ang isa. Pero bago, mga kapatid, kung tingnan natin, ano po ba ang word, salitang Biblia? Totoo naman yung sanabi niya, derived from Greek word. The Biblia sa Latin, Biblia, at saka ibig sabihin plural of Biblion or books from papyrus. Papyrus. Na kung tingnan natin, tinatawag natin, may tuturin natin collection or a library, collection books. Derived from word libra, books, iri, collection of books. Meaning, speaking of Bible, ang Biblia is hindi lang isang libro. Mayroong 73 73 na mga libro ang Biblia. So, sa Old Testament, mayroong proto-canonical. Yun may tuturin natin Rabbinic Bible o Hebrew Bible, mayroong 39 books. And then, mayroong Deuterocanonical na 7 books. So, 39 plus 7 equals 46. Yun ang tinatawag na may tuturin nating Old Testament. Di ba? Ano po ba ang ibig nga sa word na testament? Testament means contract or agreement or will between God and His chosen people. Yun ang ibig sabihin na salitang testament, pastor. Sabi ni Pastor Bacalaris, hindi yun mababasa ang word na testament dyan sa Biblia. O tingnan natin, mga kapatid, kung hindi pa mababasa ang word na testament dyan sa Biblia. Kaya sabi ni Pastor Bacalaris, ang word na Biblia ay hindi natin mababasa diyan mismo sa Biblia. Kung ating babasahin, mga kapatid, kung wala pa po tayong mababasa na word na testament dyan mismo sa Biblia, sandali lang, mga kapatid, ating babasahin ang word na testament. Kung tingnan natin ang sandali lang.
ating tingnan natin mga kapatid ng in other words, yung testament is covenant o agreement. Yun ang ibig sabihin sa word na testament mga kapatid. Sandali lang kay atin unang dito mga kapatid, kung ating tingnan ang encyclopedia mga kapatid, sa Biblia po tayo. Kung sandali lang kay wala po mga kapatid ang ating babasahin na word na testament. Mayroon tayong mababasa mismo sa loob ng Biblia ang word na testament o covenant. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make Jeremiah chapter 31 verses 30 to 34. Make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. So mayroong new covenant, yung bagong testamento mga kapatid. So mayroon tayong mababasa na old and new covenant mga kapatid diyan sa Biblia. So ano po ba ang ibig sabihin ng testament? Ang word testament, contract or agreement or covenant or will between God and His chosen people. Yun ang ibig sabihin na testament. So hindi yun totoo. Ang sabi ni Pastor Baclares na hindi yun mababasa ang salitang testament dyan sa Biblia. Ang tao lang po ang sa tao lang po yun ang galing, sabi niya. So, yun mga kapatid, ang ating mababasa sa, ang dami pa, sa Hebrew chapter 8 verse 13, dan dyan New Testament ang mababasa, di ba? So, ang dami natin mababasa mga kapatid na ang pulong ang word na testamento. So, hindi yun totoo ang sabi ni Pastor Chris Bacalares, with due respect, na sabi niya, hindi yun mababasa sa Biblia ang word na testament. Ating pakinggan, patuloy natin pakinggan. Nakaroon sa kanang punto igsoon, ang nagsulat or nag-impress igsoon, dili kita, kundi ang Holy Spirit, mao ang naghimo nga marealisar ning tanan, dili ideya ni sa tao, kundi ideya kini sa gitawag. Tingnan mo kapatid, ang palabasin ni Pastor Chris Baclares na ang nagsulat sa Biblia ang Holy Spirit na. Ang Holy Spirit, mayroong kasabihan po tayo mga kapatid sa Latin, verba volant scriptum manet. Ano po ba ang ibig sabihin yon? Ang mga salita ay mawala, pero ang mga sinulat ay hindi mawala mga kapatid. So, totoo naman nga ang Biblia ay salita ng Diyos. Pero hindi natin makalimutan na isinusulat yun. Di ba? Sino po ba ang una? Ang writer o ang writings? Ang magsusulat o ang sinulat? Di ba? Happy biyong po kang Bro Elvin Paunilian. Salamat bro ta. Welcome bro. So, kung tingnan natin mga kapatid, yun ang ating gusto nating reconcile ang mga kasagutan ni Pastor Chris Baclares nga ang pag siya lang ang ating pakinggan parang totoo, di ba? Pero kung ating reconcile ang malaking mali o kamalian ng iyang mga sagot, imagine mga kapatid, kanyang mga sagot, imagine ipaniniwala ni Pastor Chris Baclares na nagsulat ng Biblia ang Holy Spirit. ating balikan mga kapatid. Ituga mo ang naghimo nga marealisar ning tanan. Dili ideya ni sa tao, kundi ideya
Ala, sige, ating balikan nga may mga... ang naghimo nga marealisar ning tanan. Sandali lang. Oh. Kundi ang Holy Spirit mao ang naghimo nga So, you just imagine mga kapatid, sabi ni Pastor Chris Barcalaris, ang Holy Spirit na kuno. O, di ba? So, hindi man kahit anong sitas o salin sa Biblia, wala po tayong mababasa na ang nagsulat sa Biblia ay ang Holy Spirit. Mayroon lang yung tinatawag natin inspired by Holy Spirit. Pero hindi yun ang nagawa ng Biblia, hindi ang Holy Spirit. Diba? Nandyan sa kanilang sariling aklat, kung ating babasahin mga kapatid, Alpha and Omega. Sarili nilang aklat mga kapatid, ating babasahin. Para po walang bias para sa kanila. Ang ating mga kapatid na mga iba't ibang mga sikta, hindi po sila particular sa mga history po mga kapatid, kay total po sila, kay hindi pumapabor sa kanila ang mga history. Pero kung dito tayo sa kanilang sariling aklat o libro, kung tingnan natin mga kapatid, Jerome, Saint Jerome. Sino po ba si Saint Jerome sa kanilang aklat, Alpha and Omega? Sa pahina 329. An early father of the church, 340 up to 320. Yun na 40 a Hebrew scholar. Na baliktad pagkakid. Nauna 340, ang malaking mali na yun mga kapatid, dapat 320 up to 340 up to 420 pala. A Hebrew scholar, his Latin version of the Bible, the Vulgate, achieved a greatly respected position in the Roman Catholic Church. Sino po ba si Saint Jerome? Ang nag-translate from Greek, Hebrew up to Latin na salin? Si Saint Jerome. Ano po ba ibig sabihin mga kapatid? Ang Lumang Tipan, Old Testament, ginamit ang salitang Hebrew. Ang Bagong Tipan o New Testament, ginamit ang salitang Greek. So, malinaw. Sino po ba, kung ating tingnan ang kasaysayan mga kapatid, ang pinakahuli na namatay na apostol si St. John Evangelist in the year 100 AD sa Patmos. Siya po ang nagsulat sa Revelasyon o Pahayag o Revelation. Natapos ni St. John Evangelist 98 AD. Pag 100 AD, namatay po siya. So, sa panahon yun, hindi pa na-compile ng Biblia. So, nandyan sa sarili nila aklat, pinatunayan na si St. Jerome po ang nag-translate sa Biblia. From Hebrew, Greek, at Latin. Para magawin na isang libro. So, malinaw mga kapatid na alam nila kung sino si St. Jerome. Kung tingnan natin ang Cornelius Encyclopedia Volume 4, page 177, ganito po ang nakasulat. St. Jerome, leading Christian scholar of the period, was commissioned by Pope Damasus to produce a standard text. His translation was completed about AD 405. After initial opposition, it was accepted by the church, known as the Common Version, the Vulgate. So, malinaw na ang aklat, sariling aklat ng SDA at ang isang standard na reference, ang Collier's Encyclopedia Volume 4, nag-coincide mga kapatid. So, sino po ba ang nag-utos ni St. Jerome na i-compile ang Biblia mga kapatid? Isang
Santo Papa ng Simbahang Katoliko. Happy being Rolex Kirim, ating kasama sa Santa Teresa Herald Square noon. Ngayon, nandyan na siya sa Hawaii pala. Of course, si Sis Julie Barley Rapana, kasama kasama sa safety sa Cebu. At the same time, nandyan siya, isa siyang media practitioner. Dyan sa ABCBN at saka sa DYRE, Cebu. So, yun mga kapatid na si St. Jerome ang nag-compile sa Biblia. Ang mga apostoles sa tuwing sa panahon na inuutosan ng ating Panginoon na mangangaral sila sa lahat ng bahagi ng mundo, wala pa yung inaabot ng ating Panginoon na Biblia. Yun ang sa amin, itinuturi naming tradition, oral teaching mga kapatid. So kung tingnan natin ang mga sulat ni San Pablo, mayroon pa siyang dapat nga isulat, pero sabi niya, pupunta na lang ako dyan sa inyo para makasama ko kayo. Diba? Ang daming sulat ni San Pablo sa kanyang mga sulat. So, hindi lahat na mga epistola ni San Pablo na isulat niya. Mayroon siyang tinuturi nating oral teaching. Yung tradition mga kapatid. Kung ating babasahin, muna mga kapatid. Dito ito ating... kung ating tingnan ang First John, dito muna tayo sa First John, Second John, sandali lang po mga kapatid, ating babasahin. Kung tingnan natin mga kapatid, lahat ng John chapter 25, mga kapatid, hindi lahat ng mga salita ng Diyos ay naisulat dyan sa Biblia, di ba? So, malinaw na malinaw mga kapatid na ang dami pang gustong may tuturo ng ating ang mga alagad ng ating Panginoon na hindi na isulat dyan sa Biblia. Marami pa akong ibig na sabihin sa inyo, subalit ayaw kong daanin sa sulat. Just imagine, sa ikalawang Juan, Kapitulo 1, versikulo 13 hanggang 14. Kung ating babasahin marami pa akong ibig na sabihin sa iyo, subalit ayaw kong daanin sa sulat. Binabalak kong dumalaw sa iyo sa lalong madaling panahon para makausap tayo ng personal. So, malinaw na mga kapatid na ibig sabihin na hindi ang lahat ng mga katotohanan, mga aral ng apostoles ay naisulat dyan sa Biblia. Sabi ni San Pablo, gusto niyang bumisita sa kanyang mga kapatid sa sulat niya, epistola po niya, sa 2 John chapter 1 verses 13 to 14 hanggang 14. Binabalak kong dumalaw sa iyo sa lalong panahon, sa madaling panahon, para makausap tayo ng personal. So yung na pinag-usapan nila ng personal, hindi na yun na isulat ni St. John. Hindi na yun na isali sa kanyang epistola sa ikalawang Juan. Yun ang patapos niyang sulat sa ikalawang Juan, Kapitulo 13 hanggang 14. So, kung tingnan natin mga kapatid, ating konti na lang ating oras mga kapatid, ating sa tao kung dili ideya kini sa gitawag natong Holy Spirit. Adunay gingon nini sa balaan kasulatan igsuon sa gitawag natong 2 Peter chapter 1 verse 20, kinahanglan inyong mahibuluan kini una sa tanan nga walay propesiya nga
sa kasulatan nga arang ka kinakahimuan sa kinaugalingon nga pagpanabot. No? Tungod kay wala may propesiya nga gitawag natong miabot nga pinaagi sa kinabubuton sa tao, hinunuan, minanduan sa espiritu na nagpanulti ang balaang tao sa Dios. Ang mga balaang So, mga kapatid, ang layo naman ng sagot ni Pastor Bacalaris. Ang tanong, sino po ba ang nag-compile ng Biblia? Napunta na siya sa 2 Peter chapter 1 verse 20 na yung mga propesya ay hindi gamitin natin, hindi natin ipaunawa sa sarili nating pag-unawa o private interpretation. Hindi yun ang tanong, Pastor Chris. Ang tanong, sino po ba ang nag-compile ng Biblia? Hindi yun nagtanong nga saan po ba galing ang salitang Biblia? Hindi yun ang tanong. Ang tanong sa isang caller niya sa kanyang palatuntunan sa isang registration sa Iligan, sino po ba ang nag-compile ng Biblia? Yun ang tanong. Hindi yun nagtanong nga saan po ba galing ang salitang Biblia? O sino po ba kaya ang tanong, ang mga pahayag dyan sa Biblia, saan po galing? Yun ang tanong. Tama ang sagot ni Pastor Chris Bacalaris. Pero ang tanong, sino po ba ang nag-compile ng Biblia? So, malinaw na malinaw ang malaking kamalian, kasinungalingan, ang mga sagot ni Pastor Chris Bacalaris. Ang ating gawa natin mga kapatid na lang ini-reconcile ang mga sagot ni Pastor Chris Bacalaris mga kapatid. So, wala po tayong tamang panahon sa pagpatuloy sa ating unang porsyon sa ating palatuntunan. Meron tayong ikalawang porsyon ang ating tatalakayin ang malapit ng pagunita natin sa kapistahan ng Immaculada Conception. So, tapos sa mga ilan nga mga commercial, babalik po tayo. Huwag kayong alis, ha? Patuloy tayo makikisama para sa ating palatuntunan. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat. Operation DXDDAM DDXDDAM Radio Kampana Istasyon sa Evangelisasyon sa RCD.